Bes, anong ulam nyo? Tara guys, luto tayo ng igado at saka marmite chicken. Tara guys, samahan nyo akong magluto. Hello guys, gusto ko lang ipakita itong lulutuin ko ngayon. Request ito ng mga kasamahan ko sa bahay. Ayan. Ang luto niyan is igado. Bakit may kamatis? Yung kamatis ay para sa gulay mamaya. At ito naman yung minarinade ko na chicken. Pang marmite chicken. Yan ang request nila. Yung isang kwarto naman, ito naman ang request, igado. At ako naman, makikikain lang. At hindi lang yan guys, meron pa. At ito pa guys, talbos ng kamote. Hello. Galing ito sa tanim ko. Kaya gulay natin to. Alam nyo, itong dahon, pwede itong kainin dito. Akong mag-adjust. Kasi hindi tayo kasya sa camera. Ganun. Yung isang kasama ko kasi, matagal daw hindi nakatikim ng talbos ng kamote. Sa tagal niya dito sa abroad guys, hindi siya umuwi. Kaya nung nakita niya yung tanim ko, nag-request siya. Kaya ito, dinalhan ko siya ng talbos ng kamote. At lulutuin ko na rin para sa kanya. At syempre, pag nagre-request sila guys, ako ang bibili. Pero, babayaran nila. Ang sa akin lang ay, syempre alam nyo na, libre ang pagkain. Ganun lang. Para kahit papaano, malibre naman ako. Pero ako yung nagtatrabaho. Ganon. Kapag medyo matanda na yung daon, inaalis yung balat para hindi makunat. Ganyan lang oh. Noon, ito hindi ko alam na pwede palang ulamin yung matandang daon ng kamote. Pinapakain lang namin to sa baboy doon sa probinsya. Doon sa bundok. Marami kaming tanim na ganito. Kaya hanggang dito, sa ibang bansa, hilig ko pa rin magtanim-tanim. Yung talaga ang hilig ko. Kasi gusto ko yung fresh na gulay. Kahit gulay lang yung ulam ko guys, okay na ako. Kasi doon sa amin noon, sa bundok, bihira kaming makatikim ng karne.
karamihan ay manok. Kung may alaga kang manok, marami kang alagang manok, yun ang ulamin mo. Pero kung karne ng baboy, naku, mahirap. Mahirap makatikim ng karne ng baboy noon, guys. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Kaya nung may chance ako na mag-abroad, sinulit-sulit ko na hanggang sa umabot ako ng 20 years dito. Sa awa ng Diyos, pati naman yung naging amo ko. Kaya dito muna ako. Alam nyo naman sa Pilipinas ang hirap ng buhay kung wala kang trabaho. Gaya ko, pag uwi ko wala akong trabaho. So anong gagawin ko bang sa Pilipinas? Magtanim uli ng gulay. Mura naman ang gulay pag ibibenta mo. Pero kung ikaw ang bibili, sa palengke, mahal. Kaya dito muna ako. Kasi yung mga anak ko, malalaki na sila at andito na rin yung isa. Kaya habang kaya pang magtrabaho, magtatrabaho pa rin ako. At least, kahit wala na akong sinusustentuhan na anak kasi may trabaho na silang lahat. Dalawa lang naman sila. May kapatid naman ako. May mga anak. Kaya kailangan pa rin kumayod, guys. Ganyan ang mga Pinoy. Matulungin sa mga kapatid. Kasi para sa akin, aanhin mo naman yung maraming pera kung may nakikita kang nagugutom. Kaya ako, wala akong naiipon. Kasi kapag nag-please yung kapatid ko, hindi ko siya matiis. Padalagan. Yan naman kasi ang hiling ko. Bago ako mag-abroad. Na sana bigyan ako ni Lord ng mabait na amo para makapagtagal ako at nakatulong ako sa aking kapatid o sa mga nangangailangan. Tumutulong din tayo, guys, kaya lang ayaw ko kasi yung lahat na lang ng tulong mo pinapakitas mo sa social media. Kasi kreto lang tayo, guys. Kasi hindi naman malaking tulong yun eh. Hindi naman tayo mayaman. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Pero yung iba, nananamantala. Pag tinulungan mo, lubos-lubosin na nila. Tapos, pag hindi mo na, wala ka nang may bigay, aawayin ka na nila. Ganun. Kaya kung minsan, nawawalan ako ng gana. Pero, hindi natin pwedeng kontrahin yung puso natin, guys. Kasi, kapag tumulong ka, iba yung nararamdaman mo. Iba yung saya na nararamdaman mo. Ganun. Dami ko nang nakwento, no? Gaya ng isang friend ko. Peace. Kung mapanood mo to, sana huwag mong gawin yung ginawa mo sa akin.
nung kailangan niya ako, kahit busy ako, kasi nag-place siya eh. Ako naman, hindi ko kayang ignorin. Pinuntahan ko, tinulungan ko. Pero, nung second time na humingi siya ng tulong, hindi ko siya napagbigyan guys kasi wala akong time. Tsaka hindi naman emergency yun. Depende sa time kasi sa akin. At depende sa problema. So, nagalit siya sa akin. Pero sabi ko naman, okay lang. At least, minsan natulungan na kita. Masaya na ako doon. Ganun lang. Ganun lang ang life. Kalimutan ka man nila, okay lang. At least, si God hindi natutulog. Binigyan niya pa rin ako ng masayang buhay. Yung nawalang kaibigan, mas maraming nakalit, na ipalit sa akin, na mas mabait, mas maganda, ang ugali, syempre. Ganun. Caring. O, yan. Tapos na, guys. O. At iluluto ko ito ng sibuyas at saka kamatis lang. Kaya kanina, yung pinakita ko may kamatis. At ito, guys, organic. Organic siya. Kasi walang pataba, walang insecticide. Hindi ko ito ni-spray. Tanim ko ito. At magluluto na tayo, guys. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat. Magprito. Pero no choice tayo, guys. Sasanggain natin. Kasi tatalsik ito. Uy, hindi pa pala kumulo yung mantika. Oh. Hintayin natin hanggang maluto, guys. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kapag luto na siya. Kasi kapag hihintayin nyo, matagal, boring, di ba? At ito na, guys, na-prito na yung ating chicken, fried chicken, pero iluluto pa natin yan, guys. At papakita ko mamaya kapag naluto na kasi mahirap yung nagbibideo na nagluluto. Okay. At ito na, guys, yung chicken natin. Lalagyan natin ng sesame seed. White sesame seed. Oh. Ganun lang, guys. Tapos, halo-haloin mo ulit. Para mag-spread yung sesame niya. At very poor kami kasi, guys, wala kaming gamit. Kaya pagpasensyan na itong lalagyan namin. Paglagyan ng protas. Oh. Maingay. Sorry.
Ganyan. Tapos, at para mas magandang tignan, lagyan ulit ng sesame. At ayan guys, tignan nyo. Wow. Yummy. Tapos na ang isang lulutuin ko. At may dalawa pa guys. Kaya, wait muna. Diyan lang kayo. May karugtong pa. At ito na guys, yung igado natin. Luto na siya. At syempre, lalagyan natin siya guys ng pampalapot. Para malapot yung sabaw. Oh, nasan na yung rice nyo guys? At kain na tayo. Tikman natin. Matabang. At may susunod pa iluluto yung talbos ng kamote. Para may gulay naman tayo. Huwag puro karne. Baka ma-high blood tayo. Mahirap na. Mahirap umuwi na bangkay guys. Yun lang. Yan, ang lalagyan namin, palanggana. Kasi wala kaming gamit. Ang importante may ulam. Oh, ayan guys. Ang sarap, 'di ba? So yummy. Oh, dalawa na. Isa na lang. Ay, tapos na. Kakain na. Ito na guys, yung last na lulutuin ko. Naluto ko na. Talbos ng kamote. So yummy. Oh, di ba? Sarap. Ito naman ang lalagyan namin, guys. Bandihado. Kadaanan. Oh. Kain na. Pwede na. Yummy, yummy.